What's up guys? It's Zil Mariano and welcome back to my vlog. Anyway guys, it's my comeback here in YouTube na mag-review na naman ng mga loan apps. Kung legit ba yung mga loan applications na dina-download natin sa Google Play Store. Halos isang buwan na yata guys, or 2 buwan. Di ko alam kung ilang buwan na yata kung hindi nakakapag-upload ng mga review ko sa mga loan applications na nakikita lang nasa Google Play Store. Para guys, para maiwasan natin na mabiktima ng mga fake advertisement or yung mga loan apps na nag-offer ng mababa daw na interest, long term payment daw. Yun, mga ganun guys, So dito guys sa video natin ngayon, meron tayong isang loan applications na i-review kung saan 50,000 daw yung kanyang maximum loan amount na pwede nating mahiram sa kanya. Pero dito guys, huwag mo na siya i-download kasi i-check muna natin siya kung okay ba or legit ba itong loan applications na to. Kaya naman kung interesado ka ba sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. And dito nga guys, gusto ko lang linawin na hindi ako endorser or promoter nitong loan apps na babanggitin ko. Ito ay based lang sa experience ko nung nag-apply nga ako dito sa loan applications na to. So dito nga guys, nakita ko nga sa Facebook yung advertisement nitong si Gold Packet / Pera Loan. Na-curious ako guys kasi mukhang bago itong loan applications na to. Kaya naman guys, din-download ko siya para ma-check ko kung okay ba itong loan applications na to. Kasi nakalagay kasi guys, sobrang baba daw ng kanyang interest. Like 0.05% lang daw yung interest niya per day. So out of my curiosity guys, din-download ko nga itong loan apps na to para masilip natin kung okay ba talaga itong si Gold Packet. So dito nga guys, inopen ko yung kanyang apps at meron nga akong kailangang i-allow, which is yung kanyang notification. Yun yung unang magpapakita guys, sa pagbukas natin ng kanyang apps. At ito guys, napunta na nga tayo sa kanyang dashboard at makikita natin guys yung maximum loan amount na pwede nating mahiram dito kay Gold Packet, which is 50,000 yung pwede nating mahiram. At ito guys, sa baba niya, meron daw siyang 121 days na long-term payment. At sa interest rate naman niya, guys, 0.05% daw per day yung kanyang daily interest. Anyway guys, sa mga hindi nakakalam na itong si Gold Packet ay registered ng SEC or Securities and Exchange Commission at registered din siya guys ng AMLC. Pero guys, nang sinasabi ko or payo ko sa mga dati kong vlog or recent vlog ko about sa pag-review ng mga loan apps na hindi lahat guys ng mga loan applications na registered ng SEC ay sumusunod sa pinapataw na interest or tamang interest ni SEC. In short guys, marami sa kanila mga pasaway. So after nun guys, nag-click to apply now ako para masilip ko nga yung loan details nitong si Gold Packet. At dito guys, kailangan nating mag-provide ng ating cellphone number na gagamitin sa kanilang loan apps. Then meron tayong ma-receive na SMS verification code, which is ilalagay natin siya dito guys, sa pagsa-sign up natin. At dito na tayo guys, sa part kung saan marami yung mga nagtataka sa atin kung bakit inatawagan yung mga contact list natin kahit hindi naman natin sila ginawang contact reference. Dahil dito guys, dito sa kanyang privacy statement, kailangan nating i-agree lahat ng mga hinihinging statement nitong loan apps na to. Which is hindi naman natin pwedeng i-cancel guys, kasi pag kinancel natin, hindi naman tayo makakautang sa ganitong loan apps. So dito guys, kailangan nating access or kailangan nating i-agree yung ating SMS permission, course location permission, camera permission, album permission, emergency contact permissions, tapos yung ating positioning permissions, tapos yung calendar permission, device information permission. So ganun guys, ganun kadami yung mga hinihingi permission nitong loan apps na to. Kaya guys, huwag kayong magtataka kung bakit may mga access sila sa mga albums natin, sa ating mga device, tapos sa ating contacts. Dahil dito guys, kailangan talaga nilang ma-allow or ma-agree, kasi pag hindi nga natin in-agree, hindi naman tayo makakautang sa ganitong klase ng loan apps. Kaya guys, pag-isipan yung mabuti kung tutuloy pa ba kayong umutang sa ganitong klase ng loan applications. And dito nga guys, magpo-provide na tayo ng at least one valid ID natin na gagamitin natin sa
sa pag-apply dito sa loan apps na to, which is yung ating driver's license, PRC, SSS, passport, postal, or UMID. Pero kung wala kayo dyan guys sa mga nabanggit, dito guys sa baba niya meron silang other options. So click lang natin guys, then dito pwede tayo mag-provide ng ating TIN, voter ID, national ID, pag-ibig, or health card. So yung mga valid ID na pwede or allow dito kay Gold Packet. Anyway guys, no, in-skip ko na lang yung part kung saan pinicturean ko yung aking valid ID, tapos nag-facial verification ako kasi kasama yun talaga guys sa pag-apply dito kay Gold Packet. At dito na tayo guys no, sa identity information kung saan kailangan natin pilapan yung ating education, marital state, number of credit cards, email, gender, residential address, address details, loan purpose, yung ating alternative mobile phone number, pero optional lang guys, so kahit hindi nyo ilagay. Tapos yung ating Facebook account, pero optional, yung ating Viber account, naka-optional, so pwede nyo ding hindi ilagay guys. At dito naman guys, sa kanyang work information, kailangan nating pilapan yung ating company name, company address, address details, company phone number, profession, work experience, monthly salary, tsaka payday. At pagkatapos nun guys, mapupunta naman tayo dito sa kanilang contact information kung saan kailangan natin mag-provide ng at least 5 contact reference sa kanilang apps. Alam nyo ba guys kung bakit 5 contact reference? Kasi in case nga na hindi tayo nakapagbayad, dito sa kay Gold Packet, sila yung tatawagan. Or hindi tayo makontakt nun ng mga agent sa mismong due date natin. For sure, sila yung tatawagan ng mga agent. Yung mga nilagay nating contact reference. At kung sakali naman guys no, na hindi nila matawagan yung mga contact reference na nilagay natin, syempre ang tatawagan nila guys no, or guguluhin nila is yung mga nasa contact list natin. Kasi guys, meron na nga silang access sa ating mga contact list. At dito nga guys, no, magpo-provide naman tayo ng ating e-wallet or bank account na gagamitin natin sa loan apps kung saan natin ma-receive yung perang uutangin natin sa kanila. At after nun guys, e-wallet yung ginamit ko guys, no. Then pagkatapos nun, nandito na ako sa kanilang loan confirmation kung saan meron na nga siyang in-offer sa akin na 2,000 pesos. At ito guys, no, napansin ko na hindi talaga siya totally 121 days yung kanyang loan term, kundi guys, no, nung nakita ko sa baba niya at binilang ko yung araw na kung saan ma-receive ko yung pera sana. At binilang ko yung araw guys, no, almost 7 days lang siya guys. Hindi siya totally 121 days. Pero dito guys no, hindi ko makita yung kayang loan details kaya wala akong idea kung magkano yung makakaltas doon sa 2,000 na pinapahiram sa akin nitong loan apps na to. Which is 'di ba dapat guys aware tayo sa loan details niya para makapag-decide pa tayo kung tutuloy pa ba tayong umutang sa mga ganitong klase ng loan apps. Pero dito guys no, medyo may napansin ako sa pinakababa niya which is yung loan agreement niya. Na curious ako doon, clinic ko at nakita ko na nga dito guys no, yung kanyang repayment plan. At ito guys no, nakita ko na din kung magkano yung makakaltas sa akin doon sa 2,000 na pinapahiram niya. Dito guys, sa loan amount niya 2,000. Tapos yung loan terms niya 121 days. So bakit 121 days ang nakalagay? Eh bakit pinagdidiinan nyo na 121 days yung long term niya samantalang binilang ko naman yung total niya is 7 days to pay lang siya? Bakit hindi yung ilagay na 7 days para hindi nyo naloloko yung mga tao, diba, na gustong humiram sa mga gatong klase ng apps. At ito guys no, yung interest rate niya is 0.05% daw. Tapos service amount niya is 500. So yun guys no, yung makakaltas dun sa 2,000 na pinapahiram sa akin nitong loan apps na to. At yung babayaran ko sa kanya guys in total is 2,260 pesos. Kasi guys, meron pa siyang interest na 260 pesos. At dito nga guys, nung 7 days lang talaga siya. Plus, meron nga siyang interest 260 pesos. So, parang ang total guys no, nababayaran natin sa kanila is kasama na nga guys no, yung makakaltas na 760 pesos. So, yun yung babayaran natin sa kanila in 7 days. So, ganun guys kalaki yung kikitain itong loan apps na to sa atin. In case na nag-proceed na tayo or kinonfirm natin yung loan natin sa kanila. So guys no, pag-isipan nyo munang mabuti kung uutang pa ba kayo or tutuloy pa ba kayong hihiram sa ganito klase ng loan apps. Kasi sa akin guys no, hindi talaga siya okay, hindi siya recommended kasi guys no, sobrang laki ng kikitain nila sa'yo in 7 days. Pero guys no, if I were you, wag na kayong tumuloy kasi I'm sure at the end of the day, kayo lang din yung magiging kawawa. Sobrang laki talaga guys ng kikitain nila sa inyo. So yun naman guys yung ating topic ngayon. Sana meron kayong natutunan dito sa ating OLA review.
So, yun naman guys, no, sa mga hindi pa pala guys nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. At huwag nyo din kakalimutang i-click yung notification bell para updated kayo lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!